Hi guys, and welcome back po sa Tarot Page Philippines. So, for this video, horoscope for Gemini, na may Sun, Moon, and Rising na Gemini for, komisado, March 10 to 16. Yan. So, if you're new, subscribe, like, and share. And kung hindi nyo po alam kung ano yung Sun, Moon, Rising nyo po, at the end of the video, we have a link for this. So, alamin nyo po siya. Importante. Now, this will be for guidance purposes. Use your free will wisely. At kung nais nyo po na ma-access din po at mapanood ang ating extended readings, kung saan mas malalim na po yung ginagawa natin doon, kindly click on the join button sa baba. Kung naghahanap po kayo ng private readings or spellworks, please message me in our Facebook page. Link is in the description below. At of course, donations, you can use our thanks button po sa baba. Sa private reading, may mga admins po tayo tutulong sa inyo for that. So, how are you, my dear Gemini? So, we have here is the 5 of Wands and Serendipity. Ano yung feeling na na ginagawa ko naman lahat but parang hindi nakikisama ang mga kaganapan sa'yo. Yung tipong lahat naman inaayos ko, how come laging kulang-kulang yung nireciprocate sa akin? Parang ganito, pumunta ka sa register, tapos tinatanong mo, ano po yung mga documents na kailangan kong ipasa? Tapos sabihin, eto, okay na, di ba? Tapos biglang, pag ipapasa mo na, ay kulang pa ng ganito, kailangan ng ganito. Parang ano yung point na, sana sinabi nyo na beforehand, sana nagbigay na kayo ng info, or kinumpleto nyo na sana lahat. Yung point na nakaka-exhaust, nakakapagod. I'm sorry sa term, for the lack of better terms, nakakapagod yung pagiging syunga ng ibang tao. Na at some point, rin ko question ka, well, bakit ba ako yung nagsasuffer sa ugali nila? Bakit ba ako yung nababanatan doon sa mga kaemehan nila? Fortunately kasi, hindi natin dictate May mga tao talagang, unfortunately, sabihin natin, they don't have that respect for other people. Yung mga pagod ng iba, andoon na hindi natin mapipilit na maging fair sila. Pero, sabihin na natin, karma is always there. Karma is always yan, hindi yan papalya. Just for now, kasi andoon na, yes, I understand na may mga ikaw yun ang hihingi. You're just expecting na a little bit naman ng respect, a little bit of understanding mula sa ibang tao. Pero, yun nga lang, minsan, isipin na lang natin for the meantime, na minsan kailangan natin ng konting pagsubok para maging matatag tayo. I mean, in a sarcastic way, na maging matatag tayo, matuto tayo humaba ang pasensya. But things will be changing naman. So, ano ba yung crossing mo? Ano ba yung nag-stop sa'yo for now? We have here the card of strength and poised. Yan. By the way, dito ako sa kwarto. Kasi yung mesa ko, inago ng mga pusa. So, hindi ako makapwesto. So, what's crossing you? Andun kasi na you need to, you need to enforce yourself. Minsan talaga, kailangan mong bigyan ng isang bagsak yung mga tao sa paligid mo. Although, yes, may kailangan ka sa kanila. Pero kasi, eto yung twist dun nalilimutan nila, may responsibility silang gawin yon. Na responsibility nila na bigyan ng yung hinihingi mong attention or the help that you are trying to obtain is actually their responsibility to respond. Yung katulad ngayon sa example natin sa register, na hindi dahil binabayaran ka, putyo-putyo na yung magiging trabaho mo. Hindi dahil may kailangan yung tao, hindi ka nagagawa ng tama. No. Andoon na they need to also understand na kailangan nilang gawin yung dapat nilang gawin. Dito papasok si card. Yun yung nagko-cross sa'yo Hindi mo minsan ini-enforce yung rights mo. Hindi naman sa nanghihimasok ka. Once you enforce your rights kasi, Gemini, andoon na it means na
kine-claim mo lang yung para sa'yo. Hindi ka naman nangunguha ng hindi sa'yo. You're just asking for what is yours. Hinihingi mo lang yung dapat na ibigay sa'yo. Now, with the card of the poise, yes, andoon na, you're still trying kasi na maging understanding. Alam mo yun, parang pinipilit mo pa rin intindihan, pero there should be limits, Gemini. Kasi, may mga tao din sa paligid mo na menos na pinipilit mo intindihin, andoon naman ang ginagawa nila is naging abusive naman sila. Yung parang nagkakaroon ng mindset, ay okay lang, mukha naman okay lang kay Gemini. So, ulit-ulitin ko or gagawin ko na lang din to. That needs to stop. Doon papasok na you need to enforce what is right, what is correct, and what is just. Para alam din nila na kumbaga itaas mo na yung standards nila when it comes to service, diba? Now, with yung desire card mo kasi, here is the Emperor and TikTok. Well, with this, ando lang naman na gusto mo ng matapos everything yung mga pinaplan mo. Kasi meron kang bigger plan eh. Kumaga, minaayos mo yung mga minor things. Ito nakakaloka lang, no? Kung ano pa yung mga minor things na inaayos mo, yun pa yung medyo ang hirap, yun pa yung medyo matagal. Pero yung major things kasi parang nakikita mo madali na. Yung malaking bagay na kailangan mong ayusin. You're saying that it can easily be fixed. So ito na nga. Sinasabi nga yung na-desire mo as with the card of the Emperor. Gusto andun yung point na malapit na talagang lumabas yung pagiging aggressive mo. Kasi with an Emperor, this is connected to Aries. And Aries is about, of course, part 1 is also aggression, paving the way. Na, kasi ang iniisip mo, nasasayang yung oras eh. Na iniisip mo na, ang daming resources na sasayang, yung mga pabalik-balik, paulit-ulit. So, I get your point naman sa puntong yun. Kaya siguro ando na medyo kailangan mo talagang medyo maging grrr. Kumaga yung parang yung pusa namin, kapag sobrahan na yung nalambing, nagagalit na rin sila. Nagsiset na siya, para pinapaalala niya na, oy, tama na yung boundaries mo naman din. Kasi kailangan ko din ng personal space. So, same thing with you. Minsan kailangan mo talaga ng isang bagsak sa kanila. Hindi kita masisisi pag ginawa mo yun. Now, with your foundation, in fairness we have here the Star and Truth Be Told. Ang nakakatuwa lang din, no? The way mo minsan silang, yung may tinatawag tayong passive-aggressive. Yung tipong binabara mo na lang sila din. Goods din naman yun. Nag-work pa naman sa'yo eh. Yung tipong naaaning yung mga kausap mong iba na hindi nila ginagawa yung kailangan gawin. Then you become a little bit of a passive-aggressive, yung mga tipong, sabi, kulang po ito. Yun yung binigay mo, di ba? So, papawa naging kulang. Yun yung sinabi mo na, bakit naging kulang kung yan lang ang nirequire mo. Yung mga tipong gano'n, na pinapahalata mo or pinaparamdam mo sa kanila that, for the lack of better terms, na medyo syunga sila, na hindi nila ginagawa na maayos yung kailangan nilang gawin. I like that. Andoon na yung mapapahiya na lang sila. And here, with the Truth Be Told din kasi sa foundation mo, ang kailangan mo lang naman din kasi is the black and white information na hinahanap mo. Because here in the past, we have here the Hierophant, tsaka Message in a Bottle. Na, physically, you're very tired na rin. Kumbaga, andun yung part na naiinip ka na for the change na gustong mangyari sa buhay mo. Kasi, during that time, in the past, masyado kang, naging lenient, andoon na mapagbigay, maintindihin, tapos parang andun yung punto na ayaw mo na kasi ng gulo eh, parang sayang yung oras mo, sayang yung pagod mo, effort mo. Parang, matapos lang to. Parang ganon. Let's have it done. Parang, I'll let it slide away. Hayang papalagpasin ko na lang to. And, so, napuno ka na rin. Hindi mo na kinaya. Sakit sa ulo, which is totoo naman.
So, andun yung point na you are really craving eh. Kaya nga mabait ka sa desire card mo. Gusto mo talagang i-enforce yung mga bagay that is for you and that you need. Now, sa possible na future na ikaw, we have here is the Seven of Swords, tsaka community. Fixated na eh. Andoon na here, hindi ka talaga matitinag dun sa mga gusto mong i-manifest in the next few months. Hindi ka matitinag dito eh. Now, with the community, alam mo meron kasi na kahit na may mga ganong tao who are toxic, who doesn't know how to do their job properly, hindi nila alam pa paano gawin yung trabaho nila maayos. Alam mo deep inside din, at nakikita mo din naman, na meron pa rin mga tao na pwede mong malapitan para mas matulungan ka. And andoon na, ito yung point na i-reveal pa ng universe kung sino yung mga to na pwede mong matakbuhan. Na willing sila. Ito yung mga tipo ng naghihintay lang sa'yo magsabi. Naghihintay lang na magsabi ka sa kanila so that they could also extend the assistance that you need. Kasi minsan, yun nga, may part na uunahan ka din na nahihiya ka, which is normal. Pero in this trying times kasi, kailangang you need the help that you need right now. Yun yung masasabi ko sa card. So, kung nakaka-resonate ka sa readings natin, at gusto mo magkaroon ng access sa ating extended readings, i-click mo yung join button sa baba to become a member. And may mga additional perks pa yun, depende sa level na pipiliin nyo. Okay, so tingnan natin kung ano naman sinasabi ng tuloy natin reading mo with your physical environment. So, meron tayo dito, 8 of Swords, tsaka the card of Yang. Gemini, uso magpahinga din ha. Andun kasi na your exhaustion mo kasi is not just physical eh, but it's also mental and emotional. Andoon na siguro may yung part na pagod na, yung part na nawawalan ka na kasi na parang unti-unti nawawalan ka ng hope, pero pinipilit mong buhayin yung pag-asang natitira sa'yo. You need to also rest physically. Kasi, naramdaman mo din naman sa end mo na your body is already craving for for that moment na medyo peaceful din naman. Andun din na with all the things that you're thinking about, siguro sinasuggest dito ng cards din kasi if you can write it down, yung mga, kanyari, gusto mong matulog, gusto mong pahinga, but ang dami mo pang mga kailangan tapusin or asikasuhin. And of course, andoon yung mind natin, ongoing na nag-iisip, ongoing na naghahanap ng solution. Write it down. And para yung alam mo na hindi mo siya malilimutan, so that tomorrow, you could face it. Kumbaga, pagpahinga, please, pahinga talaga. Hindi yung tipo, ang dami, hinahayaan mo yung mind mo to be fully active. Kahit na moment na yun na kailangan na you're giving yourself the proper care by resting properly. Kasi ako yung ang natatakot para sa'yo. Kasi remember, kapag katawan natin ang naningil, lahat ng ating ginagawa, mag-halt yan. Wala tayong progress na magagawa. So, hinay-hinay din, ha? Because your emotional environment we have here is the 6 of Wands and also round and round. Yun lang. Minsan, alam mo, ito yung natutuwa din ako sa'yo eh. Minsan di mo naman kailangan talaga ng advices din. Minsan kailangan mo lang magkaroon ka na pwede mo mapagsabihan, pwede mong mapag-share ng nararamdaman mo, masabihan na ito kasi nangyayari eh. Sometimes you know the solution eh. Alam mo yung steps, alam mo kung kailan magiging hapayagan to ng universe. Andun lang na yung kung pwede mo lang sabi, ang exact words ang gusto mo sabi minsan, pwede bang pasandal, hihinga lang ako. Kakapagod eh. Yung parang pwedeng pa-unload lang ako ng mga naramdaman ko. Gusto ko lang mag-share, gusto ko magkwento, gusto kong ipaalam. Ito yung mga bagay na yun. So, there's no problem in doing that. Just be sure na yung mga sasabihan mo din is people that you can trust and andoon na
people that you know who will not judge you kapag tumalikod ka. Especially may mga kamag-anak ka na gano'n, na ang daming, well, nalalaman mo naman din, dumarating sa'yo yung mga balita, na may mga sinasabi behind your back, and na yun na, inahayaan mo nila kasi minsan mag-slide. Your hopes and fears is the 7 of Wands and chaos and conflict. Napakasimple ng gusto mo. Maayos to mga mga nangyayari na to. It may be for documentation, concerning business or work or even personal life. Yun lang. Kasi after mong maayos tong mga issues na to, yung mga concerns na to, ando na talagang let go mo. Para pag naayos mo, okay, ayoko na, bahala na kayo dyan, I'm out. Kumaga sa work, lumagpas ka na sa oras. Gusto mo lang talagang matapos na to kasi ayaw mo na ipagpabukas. Because if you will let it slide, tong mga problems na to, nakikita mo na yung possibility na mas lalala pa. Kasi wala ibang magmamalasakit na aayusin to kung hindi ikaw eh. And with your hopes and fears, andun na you want to make sure that you are containing everything as much as you can. At andoon din na hanggat maaari, wala makakaalam din yung mga future plans mo, yung mga, kumaga, close circle lang yung pinagsasabihan mo. So, you're hoping that this will be kept within that close circle. Kasi ayaw mo na ng mga, yun nga, mga, bakit ng terms ko, yung mga eme na, uy, Diyos ko, bakit yan yung balak mo? Kasi ganito, maraming ganyan. Ang daming kuda na hindi naman nila alam talaga yung punot dulo kung bakit mo to ginagawa, yung bakit mo to pinopursue, at bakit mo to tina-target. So, be wise as well, sabi ng cards, kung kanino ka mag-share ng mga kaganapan mo. Ha? Because your possible future we have here is the Ace of Cups and Orphan. Actually, this is a good card sa possible future mo. Kasi when you say orphan, this is about you being alone, which is yung target ng karamihan sa inyo. You want to leave a lot of things behind. Ang dami nyong gustong hindi takasan layuan. Kasi let's just face it na masyado ng diluted, masyado ng dilulo yung mga tao na nakasalumuha mo din. And kailangan mo ng fresh start at this point. And gusto yung part na with the Ace of Cups, bet mo na talagang mag-unload ng mga emotions, mag-unload ng mga negativities, and start anew lang talaga. Hanggang may mga, ang dami sa inyong magre-restart, pipinutin yung reset button talaga sa buhay nyo. Kasi it's time na talaga. Oras na. So, when ba ito mangyayari? Let's check it sa ating extended reading. So, to access extended reading po, i-click nyo lang po yung join button sa baba to be a member. Remember guys that the readings are for guidance purposes. Use your free will wisely. And also, kung gusto nyo po mag-set ng private readings or spell works, you can message us po sa Facebook page. Link is in the description below and admin will help. Donations can be sent using the heart button yung thanks. Hindi niya magiging cat food yan. Ayun. So, ayun. Guys, maraming salamat sa iyo. God bless, namaste, Hare Krishna, and blessed be. And hope to see you sa extended reading. Wala po dito sa kwarto ko sa Dominican Hill in Baguio City. You have a great day. I'll see you soon.